Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko lang yung post ng isang babae sa Pangyaw. Ilalagay ko na lang sa thumbnail yung post niya. Sabi niya, thankful pa din daw siya kasi buo pa yung tinik. So, imbis na maawa kami sa kanya, natawa na lang kami kasi sa caption niya, and parang hindi naman siya yung nagpapaawa. Talagang lang talaga siya. Pinost niya lang, alam mo yung isda na ulo na lang yung natira, tsaka yung tinik buo pa nga pero wala na talagang mga laman-laman. So ayun, ano nga ba yung mga pagkain ng mga domestic helper dito sa Hong Kong? So sa akin is sa umaga tinapay ako, and depende sa akin, dati nung bago ako dito may dala kasi akong gatas na powder, so ayun yung inaano ko, sinasama ko or partner ko sa tinapay. Pero ngayon kasi hindi na ako bumibili nun, ginagawa ko, bumibili ako ng fresh milk and sa gabi ko iniinom. Ayan, so sa umaga tubig tsaka tinapay lang ako, and then alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, sa mga time na yan dapat kakain ako ng isang prutas, kung hindi saging, orange o kaya mansanas. Meron ako, bumibili talaga ako every linggo. Always kong binibili is saging kasi marami siyang benefits, and then mas madali siyang kainin. Mansanas kasi maghuhugas-hugas pa ako, sa saging balatan ko lang and then kain na kaagad. So ayun yung parang snack ko. And then alas 12:30 hanggang 1:00, yan na yung kakain ako ngayon ng kanin. So minsan yung ulam ko is yung ulam namin sa gabi na sabaw. Halimbawa parang munggo, so may baboy yan, and then may beans, and then may carrots, mais. So ayan, iniinit ko yan siya sa tanghali, and yun yung sinasabaw ko or inuulam ko sa kanin. Minsan naman yung bata is nagpapaluto yung amo ko sa kanya ng pagtanghali kasi kumakain yan siya. So choy sam, and then 5 peraso yan. Kinukuha lang dyan is yung dahon. So yung mga steam niyan is ako yung kumakain. So kasi hindi naman kumakain yung amo ko sa tanghali ng kanin or kahit ano, hindi ko pa yan, minsan lang yan siya kumakain nung bago ako dito, and nasanay siya kasi wala pang pasok yung bata. So always kami kumakain sa tanghali ng kanin, and then kaya dati nung bagong pasok yung bata sa school, kumakain pa siya ng kanin. Pero ngayon na parang hindi na siya uli kumakain. So ilang buwan na din siyang hindi kumakain ng kanin. And then sa gabi, ayun, kanin uli kami, and then yun nga, yung ulam ko always is sabaw. Depende sa akin, bumibili din ako ng itlog. Ayan, ako mismo bumibili, and yun minsan yung kinakain ko, pinapartner ko sa tanghali. So meron din akong maling, and then hotdog, and then itlog maalat, sardinas, noodles. Ayan yung mga pagkain ko. So kawawa talaga yung iba na mga meron talagang amo na napakasalbahi, and alam mo yon, yung plato na may isda na kinuhanan na ng laman, tinusok-tusok na nila yan ng chopstick, and yung mga laway nila is nandyan na, and ibibigay pa nila sa katulong. So yung amo ko is hindi ganyan. Kung ano yung nandyan sa mesa, hindi ako pwedeng kumain kapag naahaluan na nila or na chopstick na yan nila. Nagbibigay lang yan sila kapag meron silang serving spoon. Ayan, so kapag ganyan, nagbibigay sila, pero pag hindi, pinapatapon talaga nila. So ngayong gabi, pinapatapon nila sa akin yung fresh milk na 3 bote, yung malaki, kasi nasira yung ref namin nung nakaraang araw, kasalanan ko. So guys, pag nakakasira ako dito, hindi ako nagbabayad. Hindi ko sinasana yung amo ko na alam mo yun, yung ikaw yung mag-una-una na magsabi na bayaran ko na lang, kaltas yun na lang sa sahod ko. Hindi ganun, basta mag-sorry lang ako. Ayan, so tinapon nila, pero hindi ko tinapon, kinuha ko kasi alam ko naman na hindi pa yon sira, kasi malamig naman yung parting baba nung fridge ka, so ayaw niya lang anuhin yun. So ako, kinuha ko siya fresh milk 2, and then isang soy milk. So
ininom ko ngayong gabi yung at least ilang linggo, isang linggo akong hindi bibili ng fresh milk. Sayang din yung 23 Hong Kong dollar doon. So, ayun lang, and diskarte ka na lang talaga. Kapag may mga tinatapon sila na alam mo naman na mapapakinabangan pa or makain pa, is kuhanin mo. Minsan, alam mo yung isang buong cake, nakuhanan lang namin ng 1/4, and then sabi ko sa kanya, kasi itatapon niya, sabi ko sa kanya, pwede ko bang kunin yan? Sabi niya, wag, masisira yung tiyan mo. So, kahit gustong gusto kong kainin pa yung cake na yun, kasi ilang araw pa lang naman, and nasa fridge naman, pero ayaw niya. So, wala akong magawa. So, gustong gusto ko yung pagkain na yun, and wala. Pagka ganun, concern siya sa health ko, ganun sila guys. Yung amo ko is ayaw niya na yung pagkain sa gabi is kakainin pa sa umaga nila. Pero ako, ina-allowed niya ako na kuhanin yun kasi ako naman yun. And hindi naman namamatay, wala namang namamatay niyan. Maliban na lang talaga kung ilang na. And then, tawag nito, minsan, yung mga nila, pagkain nila is inihingi ko kapag ayaw nila. Halimbawa, tinatapon na agad nila yan, yung mga pa lang, konting ng prutas. So, kinukuha ko yan. And guys, take note, yung tinapay na binibili ko is yung malapit na siyang ma-expire. Halimbawa, ngayon ko siya binili, bukas expire na siya. Loaf bread yun, pang 3 araw. So, may isang araw na natira na expire na yung tinapay. Pero, sabi ng kuya ko, kasi doon siya nagtatrabaho sa supermarket, yung expiration daw ngayon, kahit bukas or susunod na araw, pwede mo pa daw yun kainin. So, kinakain ko, and hindi naman nasa fridge naman yun, and hindi naman, so far, okay pa naman ako. Basta healthy lang, kailangan nating malamanan yung tiyan natin, hindi pwedeng ipadaig natin. Nung una, awang-awa ako sa sarili ko dito, naawa ako, bakit ganito yung sitwasyon ko dito, samantalang sa Pilipinas, pinagsasawaan ko na yung Jollibee, McDo, ayoko na yan. Pagdating dito, parang nung unang buwan ko, tapos nakakain ako ng Jollibee, parang maiyak-iyak na ako na thank you God, parang ganun, kasi grabe, yun lang yung time na parang ang tino ng pagkain ko. Ayan. Pero sa huli, na alam ko na kung anong diskarte, and kapag day off ko talaga, pupunta ako sa palengke, bumibili ako ng gulay doon. Alam niyo yung gulay na 10 Hong Kong dollar, malaking plastic na yun. Sobra, parang 1 kilo na ata yung nun, yung karamihan. And then sa palengke din merong tumpok-tumpok na mga isda, kung gusto nyo, lang yun, 20, 25, and then yung karne dito na parang 1/4 or sobra sa 1/4 is 24 ko lang nabili nung nakaraan. So, maraming na hindi kayo magugutom, bawas-bawasan nyo na lang yung budget nyo. Ako, binabudget ko sa isang buwan is 570, ayan. So, kasi yung sahod natin is 4,700, diba? 730. So, ang pinapadala ko is 42. So, 530 yung natitira sa akin. And dinidiskartean ko na lang kung paano ako makakasurvive niyan. Nakakaya ko naman, may sahod naman ako sa YouTube. And then, pag kailangan ko ng pera, pwede naman akong manghiram or GCash lang yan, and sinesend lang sa ko sa ATM. So, ngayon, naubos ko na yung savings ko sa BDO kasi padala nga ako ng 4/4 nung February. So, natira sa akin 300, and 7 day off. Paano ko pagkakasyahin yan? Hindi talaga, kahit isuntok ko pa yung sarili ko, hindi talaga. So, guys, merong sale ngayon yung Harbor Bazaar. Ayan, kung gusto nyong malaman yung na yun, yung mga sapatos na mga Adidas, Nike, pa ba yung New Balance is nasa 200 Hong Kong dollar lang. Kung gusto nyong malaman yun and gusto nyong mag-shopping, you can PM me, and ibibigay ko yung Facebook page nila and paano nyo sila mapuntahan. Nasa TST sila. And ngayong Saturday, yung utak ko is halo-halo kasi gusto kong mag-hike kasi may hiking kami, pero gustong-gusto ko rin bumili ng sapatos kasi simula dumating ako dito, hindi pa ako bumibili ng sapatos. Yung sapatos ko na dalawa, purple and white na Adidas, is galing pa yan ng Pinas, and yung purple last 2022 or 20
2021. Ayan. So, I think last 2022 December, 2021 December ko yan nabili. And, ayun, grabe yung ano dyan, yung pinagdaanan na ng purple ko na sapatos. And tinahi na nga yan doon, pinatahi ko na yan sa SM. Matibay yan siya. Pero guys, nag-hiking kami nung nakaraan sa Needle Hill. 5 hours yung lakad namin, papunta pa lang ng bundok and pababa. So, inabot talaga kami ng alas 5 na mahigit bago kami nakasakay ng pauwi. So, grabe yung napaltos yung pa ako, napaltos yan dito dahil yung sapatos ko is sobrang grabe na yung lakad namin. Hindi kami nagpapahinga, lakad takbo. Kaya ayun, nasira na talaga siya. Ayan, so sa sahod na naman ako and wala akong pagkagastusan sa sahod ko ngayon kasi hindi ako magpapadala, bala sila dyan. So, para naman to sa sarili ko, char. Sa sahod ako sa YouTube ng 8,000. So, deserve ko siguro yung 4 na pair, char. Deserve ko siguro kahit 3 pair na sapatos yung mabili doon sa The Bazaar. Isa lang akin doon and 2 sa pamangkin ko. Ayan. So, tingnan ko na lang doon and kung gusto nyo malaman and baka malay nyo magkikita-kita tayo doon Saturday, kasi parang nagiging ukay-ukay na yung mga branded na sapatos na yun kasi nagkalat na sila. Nakadepende sa'yo kung paano mo ngayon pilian. Ayan. So, ano pa ba? Yung sa pagkain naman guys, balik tayo dun sa topic. Pagkain, diskartihan nyo na lang. Kapag nagluto kayo and wala namang CCTV sa kusina, kumuha na kayo, magbawas na kayo and itabi nyo na yon. So, kapag hindi naman kayo kasama sa kain, sa pagkainan nila sa table, sa kusina, pwede kayong makakupit doon, pwede kayong makakuha bago nyo iserve sa kanila. Hindi naman yan nila bilang. Minsan, kahit na may CCTV nga kami, kumukuha pa din ako. Halimbawa, nagpapaluto sila ng 8 pork ribs. Ayan, so buto-buto. Ginagawa ko yung siyam, yung isa-isa akin. So, wala namang reklamo. Hindi naman yan nag-aano yung amo ko. Minsan nga, kumukuha nga ako ng tuyo niya dyan, hindi na ako nagpapaalam. Hindi ko lang alam kung nakikita niya. Pero hindi naman kasi nila kinakain. And masisira lang yan. Kaysa sa ipagdamot, diba? Ibigay na lang. Iba yung ugali ko. Masyado akong mapagbigay. Kahit sa mga kaibigan ko, mapagbigay ako. Ayan. Pero hindi ako madali-daling maloko. Hindi ako dali-daling mauto. Yun lang ako. Mapagbigay ako, pero hindi ako dali-daling mauto. Ayan. So, ano pa ba? Yun lang, sana aware kayo and handa kayo kung ano yung mga pagkain na daratnan nyo dito kasi hindi lahat ng amo is galante sa pagkain. Merong iba na nagalante, swerte mo pag naka food allowance ka, sobra-sobra yun. Ayan, so ayun lang guys, grabe yung sakit ng puson ko ngayon. First day ng regla ko. So thank you so much for watching. Bye bye, love you all.